Kath, galit sa pagsusugal. Alden, may pasabog sina Alden pala no, sa Stars on the Floor mga kasembreros. And then, baka late ko na po ito ma-upload. And then si Kath din po, of course, may ganap ngayong May 17. So ako po ay nag-voice over ng 2 p.m. May 17, 2026. So baka yung mga ganap ni Kath at ng Stars on the Floor ay bukas ko na po mako-cover mga kasembreros or may sama sa vlog. Unahin ko itong pinost pala ni Alden sa kanyang Instagram. May mga random photos pa pala siya na pinost dito kasama sina Ma'am Tracy Garcia, sina Ma'am Annette Gozon mga kasembreros, kasama dito sina Vince Maristela, Laysam, tapos si Choi Bo-min, tapos si Shintaro Valdez yata yung nasa likod mga kasembreros na husband ni Ma'am Annette Gozon mga kasembreros. Tapos itong isa, nakalimutan yung pangalan ng isa na bossing din ni Alden mga kasembreros na kasama ni Ma'am Annette Gozon at saka ni Ma'am Tracy Garcia. Sabi niya ito, so much love for Alden Richards, of course. We had to visit you. Thank you for the lunch. Ayun, nanlibre na naman si Soiti ng lunch mga kasembreros sa mga bossing, no? Grabe, no? Kasi, di ba, bihira sa setup ng trabaho, for example, dapat yung mga bossing yung manlibre, magpakain. So, dito ay talagang mas maraming pera. Mas maraming datong si Alden mga kasembreros, no? Kaysa sa mga bossing. Di joke lang po, syempre malaki rin yung sahod ng mga to, no? Tapos andito pala sila sa Bravo Beach Restaurant sa Siargao mga kasembreros. Itong picture na ito. Tapos pinost din pala ni Alden sa kanyang Instagram story itong shinare nga, no, or pinost ni Ma'am Annette Gozon yung magkakasama sila sa gilid ng beach naman ito. Bago magtampisaw yata ito sa tubig mga kasembreros, no, ay nagpicture muna sina Alden, sina Choi Bo-min at saka yung the rest mga kasembreros. So andito rin si Kai, no. So na-flash ko na 'to nakaraan, pero yun po ay post naman ni Ma'am Annette Gozon sa kanyang Instagram account. Tapos ito naman ay sa account naman ni Alden Richards mga kasembreros. So sobrang nakakatawa lang kasi they really enjoy, no, yung pagbisita doon ni na bossing, of course, and yung site mismo, yung kumapa yung lugar, kasi nga syempre beach yon, tapos naka summer attire na ang mga bosses mga kasembreros, no, ni Alden. So nakakatuwa lang talaga. Tapos pinost to ni Ma'am Naybara Lopez itong si Kath na parang skin treatment mag-isa sa kanyang bahay mga kasembreros, no. So parang sasabi dito ni Kath na habang siya ay nag-facial routine ay kailangan daw gumamit ng parang facial tissue instead of towel. So yun siya, no? May sinasabi siya dito na mga of course, no, mga tips and recommendations mga kasembreros sa paano maglinis ng skin, no, or ng mukha mga kasembreros. So pero if I'm not mistaken, ito po ay throwback na mga kasembreros. Matagal na po ito na video ni Kath mga kasembreros. So bata-bata pa siya dito. If I'm not mistaken, 2022 or 2021 mga kasembreros, or pwede rin 2023 na something like that mga kasembreros. So kasi 2023 sobrang payat niya dati, no. Siguro ito ay 2022 na mga kasembreros na video pa ni Kath mga kasembreros. So ito pa ay throwback lang. So try ko itong play mamaya, no, kung gusto niyo pa mga kasembreros. Tapos pasabog sina Alden, ha, kasi nagulat ako dito sa kanilang theme or gagawin nga mga kasembreros, no, sa Stars on the Floor. Maaring late ko na ito ma-upload mga kasembreros. So para may sila, coach labanan na something like that, yung coach collab mga kasembreros. So yung kanilang hashtag dito ay hashtag SOTF Coach Collab. So hindi ko lang alam kung anong gagawin nila ng mga coaches mga kasembreros. Baka yung mga coaches may hinandang parang sila yata yung magiging contestant na something like that, or makikisali sila sa sa riot, no, at saka sa sayawan mga kasembreros.
with a dance duo. So, malaman nyo rin yung mga kasembreros, no? Kapag mapanood natin. So, ako po ay late na, no? Ito po ay late ko na advance ko na voice over, pero late ko mapapost mga kasembreros kasi may mga naka-line up pa na mga items mga kasembreros. So, yon talagang pasabog, no? Ang Stars on the Floor mga kasembreros every week, no? Talagang may mga pasabog sila mga kasembreros bawat linggo ng kanilang mga dance duos mga kasembreros. Tapos yan, isa sa mga major items natin, galit si Kath sa pagsusugal mga kasembreros. Na-repost kanina ng isang admin mga kasembreros, no, yung video ni Kath na naka-brown siya. Tapos yun, parang palabas na siya, tapos nakita siya ng mga fans. Tapos yun, nagpa-video, tapos bumati siya ng happy birthday doon sa isang kasamahan mga kasembreros, no, ng nag-video nga. So sabi niya ay nagsusugal ka, sabi niya gano'n. Sabi niya hindi po, sabi niya good, sabi niya gano'n. So ibig sabihin parang galit, no, at saka ayaw ni Kath ng mga taong nagsusugal mga kasembreros. So, yun. Tapos, wag na nilang i-relate ito, no, kay Sir Alden. Kasi marami mga tao na, si Alden nagsusugal, ganun. So, iba sa casino nga mga kasembreros. So, wag na nilang i-relate, no, si Alden dito kay Kath na, hindi naman sure siya, no, kasi, parang wala namang effect ng mga kasembreros, no, kay Alden kasi happy naman si Alden sa kanyang ginagawa, no, ganoon din si Kath mga kasembreros. So pero ito po ay throwback, ha. Ito yata yung time na palabas na siya sa ABS compound, kasi nga parang parang season 7 ng PGT or Pilipinas Got Talent mga kasembreros, no. Na-repost lang po ng isang admin kanina mga kasembreros. So yon, talagang intriga minsan kasi galit siya sa pagsusugal, no? Pero dapat sa politiko magalit din, hindi, joke lang pa. Talagang tinuruan, no, si Kath mga kasembreros. So pero po, no, throwback lamang po ito mga kasembreros. During season 7 nga ng pagja-judge niya sa Pilipinas Got Talent mga kasembreros. Sorry po sa music background, ha. May nag-video okay kasi nga Sunday mga kasembreros. Tapos, ito, natutuwa ako dito sa pinost ni Jason Star na naman mga kasembreros. Nag-holding hands ang Kath din mga kasembreros, no. Dito sa event ka ni Kath sa Maggie Magic Sarap sa Pure Gold mga kasembreros, na kung saan ay nakadilaw si attorney mga kasembreros, kasama daw kunwari si Alden, no. Pero ito po ay edited lang mga kasembreros, ha, na picture of course ni na Alden at saka ni Kath mga kasus. Daming likes ito, 600 something yata yung likes or reactions ito mga kasembreros. So ilang oras pa lang niya na pinost ito mga kasembreros, no, ni Jason Star na isang loyal Kath din fan din po mga kasembreros. Tapos ito issue to ngayon din mga kasembreros, yung parang sabi nila na parang nagkamali daw parang in-stalk daw ni Daniel Padilla si Kath. Nauna daw ay nilike niya yung post, tapos dinislike niya mga kasembreros kinalaunan. So parang gano'n, no? Parang sasabi ng mga tao na in-stalk pa pala ni Daniel Padilla si Kath mga kasembreros sa mga recent na ganap or sa mga kaganapan ni Kath sa kanyang buhay, no. So pero yun, siguro hindi ko din sure kung totoong nilike nga talaga ni Daniel Padilla kasi busy din si Supremo sa kanyang mga ginagawa sa buhay mga kasembreros. Tapos may Kyla Estrada na rin siya. So tahimik na ang kanyang buhay mga kasembreros. Dito wag na nating gambalain, no, ang ang buhay ni Daniel Padilla at saka ni Kyla Estrada because they're both happy naman mga kasembreros. So nakita naman natin sa mga
post nila mga kasembreros, no, na sila po ay masaya na bilang couple mga kasembreros. So ayun po, no, talagang sigurahan lang na nasplata, pero hindi ko lang din sure kung talagang in-stalk na talaga niya or ni-like mga kasembreros. Ito yung sabi dito na parang biglang dislike mga kasembreros na pagkatapos niya ni-like yung post na ni Kath mga kasembreros. So tapos ang damit dito ni Kath ay yung parang sa ano pa siya sa Thailand mga kasembreros, or sa Bhutan, yung kanyang suot na ito. So pero yun po. Tapos may isang picture sina Alden dito na pinost ni Anna Ors kahapon ito mga kasembreros. Okay, I will finally meet my siblings Nadinsky and Aldenli. Catch up with Karajao Koman. You can still see their footprints on the... So yun, ito po ay daming likes, so 277 mga kasembreros. Ang cute ng kanyang caption parang local resident yata yung nag-post nito. Para siyang parang generated ng AI sa sobrang ganda ng kanyang camera mga kasembreros. Pero ito po ay totoong picture, no, habang nagsushoot nga sina Alden doon sa Siargao mga kasembreros, doon sa may dito sa isa sa mga beaches doon sa tabing dagat mga kasembreros. Dito ay nakaupo sina Alden at sina Dean mga kasembreros, si Karajao. Tapos nag-recall dito ang isang admin ni Alden sa kanyang TikTok account on this day mga kasembreros na May 17, 2022 yata ito mga kasembreros, no? Tapos random photos ni Alden na sobrang igop, may mga nakatuxedo, yung nasa nasa Amerika yata ito, Stranger Things, tapos yung kanyang mga Minay Day dati, tapos yun, basta mga random photos ni Soiti mga kasembreros. So na-recall niya kasi nga, di ba, May 17, kaso ito ay 2022 lang siya na mga kasembreros. So kasi May 17 yung araw, tapos 2025 naman of course, no, mga kasembreros and mga Cathnatics. So talagang nakakatuwa lang kasi marami mga admins talaga ang alam mo yun, parang die-hard fan talaga mga kasembreros. Kaya Sir Alden Richards, no, na talagang yung kabaitan, yung of course yung generosity ni Alden ay nananatili as time goes by mga kasembreros, as years go by mga kasembreros. Tapos 20 hours ago, post ito ng trending world. So ito yung pagsagot doon ni Kath ng nung tinanong siya about love life na okay naman, sabi niya ganon. So parang sa akin doon kasi awkward na sagutin mo na, kasi di ba random siya at saka very sudden yung pagsagot niya mga kasembreros na tao dito na kung sasagutin ng love life, so parang sabihin niya na parang awkward, sabihin na wala naman parang ganun. So parang as a sort of a kind word or kind response, sabihin mo na okay naman, so parang ganoon mga kasembreros, or okay lang, so parang ganoon, no, mga kasembreros, no. So para sa akin na parang yun, ganun ko siya tinitake kasi bilang fan at saka bilang artista ay sasagutin mo lang okay lang naman or okay naman, so parang ganun. So kasi parang pangit naman na wala parang ganun, wala na akong love life, so parang ganun. So parang ganun mga kasembreros, no? Pero yun, let's leave it as it is mga kasembreros, no, kung ano yung heartbeat ng mga tao or gusto nilang paniwalaan sa situation or sa issue na ito mga kasembreros, sa response ni Kath na talagang nagpa-trending ulit sa kanya mga kasembreros. At isa sa mga major items natin mga kasembreros, no, ganap ni Kath today mga kasembreros, pinost actually ito ni Mama Min sa kanyang Instagram account mga kasembreros, itong TCL Kultura Summerfest mga kasembreros. So nagulat ako na pinost ito ni Mama Min mga kasembreros. So ito po ay picture
from Kath Tropa, no, official fans club mga customers. We're here, see you later, Bernardo Kath. So parang nauna yung tawag dito, nauna yung mga fans ni Kath doon, tapos nagpicture sila, and then sinare din po ito ni Mama Min sa kanyang Instagram mga kasombrero. So full support na ulit, no, si Mama Min mga kasombrero sa kanyang daughter na bunso mga kasombrero. So TCL Cool Fest 2026. So pero yung details at saka further videos nito mga kasombrero, baka bukas ko na po pa-flash kasi ako po ay nag-voice over ng past 2 p.m. May 17, 2026 mga kasombrero, at naglolo ko pa yung aking editor. So kaya meron tayong technical na delay mga kasombreros. So yun po, no. So yun na sa ating Kath items. Pakinggan natin itong mga videos ni Kath, and then yung salita ng Panginoon, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. We wipe it. Another fact. So recently ko lang natutunan na it's better to use facial tissue every time you wash your face. So you wipe it with facial tissue instead of towel. Why? I'll explain it later. So why do I like to use facial tissue instead of towel? Actually, I just started doing this last month lang. I just realized na we wipe our bath towel all over our body, and then we wipe it on our face. I feel like it's more hygienic if we use a facial tissue. I think kaya pala sa mga hotels may tissue katabi ng sink, because that's the point of it. Put extra care, especially sa face area that's very sensitive, and you don't want to get irritation and all just because of towels. I feel like also it's softer. Now we'll proceed. Kaninang phone? Ako na lang. Ako yung birthday sa'yo. Happy birthday! Maganda. Kasino ka? Hindi. Good. Bata pa po ako. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda nito mga kasombreros, no? Specifically sa mga mayaman materially or financially. Ang title natin ay natanggap na nila. Luke chapter 6 verse 24, "But woe to you who are rich, for you have received your consolation." So natanggap na nila mga kasombreros yung kanilang consolation. Yung consolation may it be yung kasaganaan sa buhay, enjoyment sa buhay, karangyaan sa buhay, kasi nga Jesus Christ was referring to rich people when it comes to pera, when it comes to material mga kasombreros. So ito po ay part ng sermon or part ng preaching ni Lord Jesus Christ mga kasombreros sa Sermon on the Plain, no, mga kasombreros, na kung saan ay nag-remind siya na parang ano na yan, parang yung paggawa niya, kunwari gumagawa ka ng mabuti, tapos pinaalam mo at saka binalandra sa publiko, alam na ng publiko, tapos na-appreciate ka na ng mga tao, na-recognize ka na ng mga tao, so parang natanggap mo na yung reward mo, natanggap mo na yung iyong recognition or yung gantimpala mga kasombreros. So consolation ay po pwedeng yung reward, yung gantimpala, yung iyong blessing na tanggap mga kasombreros. So sasabi, parang warning kasi ito mga kasombreros sa mga mayaman. Pero hindi natin sasabi dito na masama ang maging mayaman mga kasombreros. Masama ang maging mayaman kung ang iyong motibo parati, intention mo parati, goal mo parati ay magkamkam lang ng pera without helping the poor, without sharing your blessings, no? Kapag mas marami ang pera na meron ka, mas maraming sisingilin si Lord sa iyo mga kasombreros, ganun siya. So parang pag binigyan ka at pinagkatiwalaan ni Lord, for example, ang 20 million or 10 million or 100,000. So paano mo siya gamitin? Kayun siya, no? Kung lahat kasi ng meron tayo dito sa mundo, hiram lang, no? Ating pamilya, hiram lang din yan sila mga kasombreros, yung asawang pinahiram lang yan, kapatid, magulang, kaibigan, katrabaho. So lahat sila mga kasombreros, masakit man isipin, pero sila po ay hiram lamang kung mapapinagkatiwalaan sila ni Lord sa atin mga kasombreros. Kasi nga hindi naman forever na magkakasama tayo sa mundong ito. Meron tayong final destination, meron tayong final home na tinatawag mga kasombreros, and that is yung langit mga kasombreros. So yun yung
ultimate na home natin mga kasembrero. So dito sa mundong ito, mga manlalakbay lang tayo. Kung tayo ay mayaman, so pasalamat tayo sa Diyos and let's use our wealth, no? Kagaya ni Sir Alden, ay may mga charity work siya, may mga scholarship foundations, no? May mga tinutulungan pa siya mga tao, mga kasembreros na mga random friends niya na kailangan tulungan, and so na hindi niya na binabalandra, no? Kasi alam na alam ni Alden, mga kasembreros, yung salita ni Lord sa Biblia na hindi mo kailangang ibalandra na yung iyong yung iyong kayamanan, yung ipagtulong sa iba, mga kasembreros, because God knows how to reward you, no? Ganun siya, mga kasembreros. When we reflect on Luke chapter 6 verse 24, we encounter a powerful warning given by Jesus during his sermon on the plain. This verse serves to challenge our common views about wealth and success. Jesus says, but woe unto you that are rich, no, yung mga mayaman niya, mga kasembreros, for you have received your consolation. So it is important to understand what Jesus meant meant by woe. This term is often used to express sorrow or lamentation, indicating a grave warning. So kapag woe na W-O-E, mga kasembreros, ibig sabihin po niyan parang malungkot kayo, no? Mamighati kayo na mga na mga mayaman, sabi niya dito, mga kasembreros. So ginagamit ito para parang sign of warning, sign of magsisi sa kasalanan. So parang ganun siya, mga kasembreros. Siguro mostly na mga mayaman doon ay nakukuha nila yung kanyang yaman sa masama, no? Especially yung mga tax collectors talaga, mga kasembreros, na kung saan ay ninanakaw nila yung pera sa tao, mga kasembreros. In this context, Jesus is addressing those who place their hope and security in their material wealth and rather than in Him. So, iyon, isa pa yun, mga kasembreros, kasi kapag ang tao mayaman, parang mas pinagkakatiwalaan pa nila yung kayamanan nila kaysa sa Diyos, mga kasembreros. Kumaga pa, mayaman ako. So parang they feel secure kapag marami silang pera. So ang tendency kapag ganoon, hindi na sila nagtatiwala sa Diyos, no? Wala na silang time sa Biblia, wala na silang time sa panalangin, wala na silang time sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, kundi gumagawa na lang sila para magkamal pa ng maraming pera, magpayaman, no? Magpayaman, mga kasembreros. So yun nga, no? Hindi masamang magpayaman, pero kung ang intention at ginagawa mo ay unang-una ay pinagkakatiwala, parang dinidiyos mo na ang pera, mga kasembreros. You trust, you depend, you feel secure, mga kasembreros, sa iyong pera kaysa sa Panginoon. So hindi masama ang pera, kasi ang pera po at wealth, mga kasembreros, ay blessings mula sa Diyos. Kung ito ay nakuha sa tama at pinagpaguran, at saka we use our wealth, mga kasembreros, to glorify God, not to glorify ourselves, not to trust our wealth, but to use them for the glorification of God and help other people, especially yung mga nangangailangan. Furthermore, when Jesus speaks of those who are rich, he's referring not only to material wealth but also to spiritual arrogance, the belief that one's successes are solely due to personal merit rather than God's grace. So isa pa dito, mga kasembreros, yung pagiging mayabang ng tao daw, mga kasembreros, na yung spiritual arrogance. Kung malayo sila sa Diyos, they're not trusting God, mga kasembreros, kasi nga parang ang taas na ng tingin nila sa sarili nila. So parang they don't need God, and mas pinagkakatiwalaan nila yung kanilang sariling skill, yung kanilang sariling lakas, yung kanilang talent, and so on, over sa grasya at merit ng Diyos, mga kasembreros. Kasi lahat to grasya. Alam niyo po, mga kasembreros, na-underestimate lang kasi, or na-undermine ng tao, mga kasembreros, yung na-underthink, no, yung grasya ng Diyos, na yung paghinga natin na to, walang bayad, di ba? Yung breathe in, breathe out, mga kasembreros, taxes lang sa gobyerno na binabayaran natin sa ating mga lote, sa ating mga tinitirhan, sa ating sa ating mga properties, sa ating businesses, sa ating mga kinakain sa fast food, sa ating mga items sa groceries. So yun lang, may mga taxes, may bayad lahat yun, mga. Pero yung paghinga natin, no, talagang siguro pag inhale o bayad, exhale, bayad. So iyon, grace na yun ni Lord, kasi nga ang buhay natin ay utang natin sa Kanya. That is why we live every day according to His grace, by His grace, through His grace alone, mga kasembreros. Kasi kung kukunin ng Diyos ang hininga natin,
So wala tayong magagawa because he's the author, siya yung giver. Utang natin sa kanya itong mga customers. Parang inutangan natin, no? Kapag singil tayo, kailangan magbayad tayo, we are subject to penalty, we're subject to pay them, no, mga kasombrero. So ganun din po ang Diyos, and mas lalo na because yung ating skill, yung ating talent, yung kasi yung creativity, yung how you act, how you work, kasi kunwari masipag ka, mabait ka, matalino ka, skillful ka, knowledgeable ka, and then basta yung mga good gifts, mga kasmas, regalo yun sa Diyos no? Regalo mula sa Diyos, because not everyone possesses knowledge, not everyone possesses wisdom, not everyone possesses skill, not everyone possesses creativity, not everyone has the chance to graduate, to gain this achievement, to gain that achievement, to gain this property, for example. And so lahat to, no, mga customers, ay utang natin. So that is why walang nikatiting man na dapat ipagmayabangan tayo, because everything is by God's grace alone, mga customers. And salvation, of course, no, kaligtasan at access sa heaven, it is by God's grace through faith and the grace of the Lord Jesus Christ, mga kasembreros. This reminds us that riches may bring temporary comfort but can also draw us away from the true source of fulfillment. When we prioritize wealth, we might overlook our spiritual needs and the needs of those around us. So yun siya. Yun ang nagagawa ng kayabangan, ng pride, mga kasembreros, at selfish motives. Napaprioritize natin yung kayamanan, dinidiyos natin at pinaglalaanan ng maraming oras para magtrabaho, gain ng income, overtime. Tapos na-overlook natin yung ating spiritual needs, yung kailangan nating kaluluwa, yung magbasa ng salita ng Panginoon sa Biblia, manalangin, tumulong sa mga nangangailangan. So, na-overlook natin yon. Kung hindi natin napapansin, because yung focus natin at ang attention lamang natin ay doon sa pagpapayaman, mga kasembreros, at pagpaparami ng pera. So, marami ako nakitang tao na may trabaho sila, yes. So, since may trabaho sila, kukuha sila ng kotse, kukuha sila ng property, kukuha sila ng magandang bahay, kukuha sila ng material things, tapos utang. So, ang gagawin niya, dahil utang, mag-overtime sila, may dobling trabaho, may sideline dito, side hustle dito, side hustle doon. So, parang ganoon ang nangyayari, mga kasembreros, which is definitely hindi naman sana mali, pero naging mali na siya kung naging alipin na sila. Kasi mag-overtime yan sila, no? Kailangan double yung trabaho, triple yung trabaho. Kailangan may sideline dito, part-time job dito, part-time job doon. So, hindi nila namamalayan na naging alipin na sila ng kayamanan at material things na meron sila, mga kasembreros. So, dito sa amin kasi talagang pag hindi kaya, huwag pilitin. Kaya yun ang motto namin, mga kasembreros. Kung hindi kaya ng budget, huwag maghanap. No? Ganon siya, mga kasembreros. Kung tinuruan kami ng Diyos talaga dito na maging kontento, kung magkano lang sahod, na pagkasyahin, tapos magpasalamat sa Panginoon, and so on, mga kasembreros. Yun talaga mahalaga. Be thankful, be grateful of what you have, mga kasus. Kasi ang Diyos natin ay nagbibigay sa atin ng satisfaction sa ating puso at buhay. When we are close and we have a relationship with Him, mga kasembreros, intimate at close relationship sa Panginoon, parang tinatamnan niya kami ng contentment. No, ganoon siya, mga kasembreros, na kahit ganito lang. So, kailangan magpasalamat, mga kasembreros, no? Yung pagkain, sarapan namin, gulay man yan parati, thankful pa rin parati, mga kasembreros, sa Panginoon. So, kasi ang temporary din lahat, no? Lahat ng kayamanan natin, kapag hindi natin ginamit siya sa purpose ng Panginoon, parang hindi natin may enjoy ang buhay. May kotse ka nga, may bahay ka na maganda, puro overtime ka naman, so wala ka ng time sa gala, wala ka ng time sa leisure, wala ka ng time sa Panginoon, wala ka ng time sa pamilya mo. So parang nagiging imbalance yung buhay mo, which is ayaw din ng Panginoon na ganoon, kasi hindi mo na-enjoy ang buhay according to God's purpose at purpose ng existence natin at buhay sa mundong ito. So kung kaya narapat lamang na kung may kayamanan tayo, let's use that for the glory of God and to help those who are in need, mga customers, kung sobra-sobra. Pag hindi kaya, as I've mentioned earlier, pag hindi kaya, alangan naman ibenta mo yung mga mata mo para makatulong, mga kasembreros, kung hindi naman kinakailangan talaga. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at spirit of helpfulness, mga kasembreros, sa pagtulong, no? Especially kapag tayo po ay mayaman,
materially or financially. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasmurasin. Paalam po. I love you all.